May mga hindi magkakatugma sa mga pahayag ng mga player at coach na humarap sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo sa Aurora. Ayon sa kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG. Pero ayon sa kalihim, posible ring dahil yan sa magkakaiba nilang pwesto at dahil sa tindi ng mga nangyari. Nakatutok si Maris Umali. Bago pang mas-cite and contempt lalo't di niya sinipot ang unang sabina sa kanya nitong Lunes, humarap na si resigned Ateneo coach Tab Baldwin sa Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya o CIDG kanina. Kasama niya ang kanyang mga abogado para sa fact-finding investigation sa pagkalunod sa team building sa Aurora ni Ateneo basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili. He makes 90% of the executive decisions. So yung testimony niya ngayon is very important. Do you see a clear violation on Not his yet. part? Wait till the full report is out. Sir, so ibig sabihin, Dumating din sa Assistant Coach Dean Castaño at ang Ateneo Athletics Office Director na si Emmanuel Fernandez na nauna nang humarap sa CIDG nitong Lunes. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said, pero hindi pa kami tapos. Kasi ibang vantage points eh. Iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. So doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details, tapos gagawa kami ng conclusive report. We are piecing together the testimony so much makes sense and what doesn't. Sinusubukan pang makuha ng CIDG ang buong drone video ng rescue operation na kuha mismo ni Baldwin at kanyang assistant coach, bukod pa sa drone shot ng resort. Yung kita Baldwin, parang 2 minutes lang at the confusion with all, tas nag-fail yung drone niya. Pero yung the resort, I think, put up another drone and we're going to try to get footage. nauna nang sinabi ni Secretary Remulla na sa Martes na nila isusumite sa DOJ ang buong investigation report at rekomendasyon ng CIDG kung sino ang dapat kasuhan. Pero sinabi niya ngayon na kakailanganin pa nila ng karagdagang linggo para tapusin ang buong investigasyon. It will take us a while kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation. Hindi nakarating ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yap dahil graduation ng universidad, kaya isinagpi na siya para sa Huwebes. Hindi pa rin nagpapakita ang nag-resign na team manager na si Christopher Epo Kimpo. Si Assistant Coach Castaño naman pagkatapos sa CIDG ay humarap din sa National Bureau of Investigation o NBI. We came here today to submit our affidavit, the affidavit of our client, Assistant Coach Dean Castaño. So, well, it's our way of also for him also to show that he's willing to cooperate with the authorities. Dumating din sa NBI ang abogado ng Ateneo na kumakatawan kay Father Yap. Pero humingi siya ng hanggang June 26 para mabigay ang mga ipinasabpi ng student records at mga dokumento kaugnay ng programa. Bilang aksyon naman ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP, ay binawalang lumahok sa anuman nilang aktibidad lahat ng coaching staff ng Ateneo na nasa team building sa Aurora. Yan ay hanggang di tapos lahat ng investigasyon ng gobyerno, UAAP at Ateneo. May hanggang July 15 ang Ateneo para ipasa ang opisyal nitong ulat ukol sa insidente. Nangako ang UAAP ng masusi at walang kinikiling ang investigasyon at pagpapanagot sa mga mapapatunayang lumabag. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.